Mga idol, atin pong pag-uusapan na binalaan ni Jermell Charlo si Canelo Alvarez, at Canelo Alvarez napapagod na sa mga tanong tungkol kay Benavidez, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol. Tara, pag-uusapan na natin. Binalaan ni Jermell Charlo na siya na ang Big Charlo ngayon, at darating siya sa ibabaw ng ring na may lubos na kapangyarihang para talunin ang undisputed super middleweight champion na si Canelo Alvarez sa ika-30 ng Setyembre. Magiging isang pagkakamali sa panig ni Canelo kung tinitingnan niya si Jermell bilang ang maliit na Charlo para sa kanilang laban sa susunod na buwan dahil sasabak siya sa ibabaw ng ring na may mas malaking laki ng pangangatawan na mula sa 154, at gagawin niya yun para makuha niya ang respeto ng mga tagahanga ng boxing. Kung si Canelo ay lalaban ng walang ingat tulad ng ginawa niya sa kanyang huling laban kay John Ryder, gagawa si Charlo ng malaking impact sa naturang laban para ipapadala siya sa kanyang ikatlong pagkatalo sa kanyang buong karera. Sa hitsura ni Canelo kamakailan sa kanyang huling tatlong laban, maaaring matalo siya kahit nasa top form siya. Bagamat natalo niya si Caleb Plant sa kanilang laban noong 2021 ay hindi na siya kagaya nung dati. Dagdag pa ni Jermell Charlo, may napili na siya na mga hanay ng mga manlalaban sa kanyang listahan para sa kung sino ang gusto niyang susunod na kalabanin pagkatapos niyang patalsikin si Canelo sa susunod na buwan. Una sa kanyang listahan ay si David Benavidez, na 5 taon nang nakiusap kay Canelo para labanan siya. Pangalawa ay si Caleb Plant, na kamakailan lang ay nagkaroon ng insidente na sinampal ni Plant si Jermell Charlo. At sa pangatlo ay si Terence Crawford, na kasalukuyang number 1 pound for pound, na hinahamon si Jermell sa 154 division, at nangako naman si Jermell na babalik siya sa dati niyang timbang para ponlakan si Crawford. At sa pangalawang istorya ay pagod na si Canelo patungkol kay Benavidez. Sinabi ni Canelo Alvarez na pagod na siyang tanungin tungkol kay David Benavidez dahil palagi itong dinadala ng media at mga tagahanga. Sinabi ni Canelo na lagi niyang inaaway ang mga taong gusto ng mga tagahanga sa kanya. Ang problema ay kapag si Canelo ay humarap sa mga manlalaban na gusto ng mga tagahanga na makita siyang lumaban, ito ay tumatagal ng mga taon, at kung minsan ay lampas na sila sa kanilang kagalingan. Halimbawa, hindi nakalaban ni Canelo si Golovkin noong siya ay 33 anyos, nakalaban niya si Golovkin noong siya ay 37 anyos na sa loob ng 4 na taon, at si Miguel Cotto ay 35 anyos at higit sa burol na nang labanan siya ni Canelo noong 2015. At kung nakalaban ni Canelo si Benavidez noong nakaraang taon sa halip na piliin si Dimitri Bivol at 41 anyos na si Golovkin, ay walang magtatanong sa kanya tungkol dito. Ang pangunawa ng mga tagahanga ng boxing na si Canelo ay tinatago si Benavidez sa nakalipas na 5 taon. Piniling labanan ang mas mahinang oposisyon para kumita ng pera sa mga siguradong laban. At ngayon naman ay si Jermell na bagamat sinasabi ng iba na kayang talunin si Canelo pero ito ay galing sa halos 2 taong pahinga dahil sa injury. Hanggang dito na lang mga idol.